So what's up mga kabisyo, welcome to my channel, Prangista Motor. Gusto ko lang share sa inyo kung ano yung kalagayan natin. Sa katunayan, naka-quarantine tayo ngayon mga kabisyo. Kaya naka-quarantine tayo mga kabisyo, nilagnat tayo noong nakarang araw. Dalawang araw yata ako nilagnat nung. Kaya naman ako nilagnat. Nung galing ako sa trabaho, pag uwi ko sa bahay, naabutan ako ng ulan. Kaya naman ako nilagnat. So pagka dating ng hapon, pagka gabihan, yung naramdaman yung nag-iba yung pakiramdam ko. Tapos hanggang kinabukasan na yun, sumama na yung pakiramdam ko, nilalagnat na ako. Pangalawang araw, nung umayos naman ako kasi uminom naman ako ng mga gamot. Kaya nawala naman agad yung lagnat ko. Nung nawala na yung lagnat ko, pangalawang araw, pa-check up ako sa doktor. Gusto ko lang sana kumuha ng medical certificate para sa sa fit to work, para makabalik na ako sa trabaho. Kasi dalawang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Kumuha na ako ng med cert. Siyempre, tinanong sa akin ng doktor bakit ako kukuha ng fit to work. Hindi naman ako makakapag-deny. Siyempre, malalaman nila doon na nilagnat ako. Kaya yun, nirecommend sa akin ng doktor na kailangan ko magpa-quarantine. Ganun kahigpit dito, mga kabisyo. Basta nagkaroon ka ng sintomas ng COVID, nilagnat ka, sinipon, inubo, sumakit yung lalamunan, kaya mga kasukasuan, gano'n. Automatic yun, kahit wala kang lagnat, kailangan mo na magpa-quarantine. Yun yung i-advise sa'yo ng doktor. Hindi ako nilagnat lang naman ako eh. Tapos medyo parang uubuin, gano'n. Pero normal lang yun kasi nga, ano tayo, nag-iossi naman tayo, kaya normal naman yung busa atin. Pero wala tayong magagawa. Yun yung in-advise ng doktor. Ninigurado rin sila na para rin, hindi lang naman para sa sarili ko, para na rin sa mga kasama ko sa bahay. So yun, dito tayo sa quarantine facilities na part. I-share ko lang sa inyo mga kabisyo kung paano yung sitwasyon ko dito, paano ma-quarantine mag-isa. Kaya kung sa inyo mga kabisyo, iwasan nyo na rin yung mga gaya nito. Huwag na kayo umalis ng bahay nyo, huwag na kayo umas. Dahil sa panahon ngayon, magkasakit ka lang, karoon ka lang ng symptoms ng COVID, sigurado tamang duda na sa iyo mga tao, lalo na pag nagpa-check up ka. Kaya ito nangyari sa akin. Kinuwarantine ako 14 days. Katapos ng 14 days, doon pa lang ako sa swab test. Tapos ng swab test, maghihintay ka pa ng 2 to 3 days bago dumating yung resulta, bago malaman. So manadera na naman yun, 2 to 3 days, magdadagdagan na naman yung 14 days mo. Ganun katagal mag-quarantine kami siya. Malakdan nga lang sa bahay ng isang buwan, nakakabagot na eh. Yung pa kaya mag-quarantine ka, wala kang kasama dito sa kwarto, wala kang TV, wala kang radyo, mas lalong nakakabagot. Kaya ganun kahirap ma-quarantine mga kabisyo. Nakakabagot talaga, wala kang mapaglimakan dito. Okay na sana kung nasa bahay ka lang, pero dito walang TV, walang radyo, wala kang makakasamang pamilya. Pero dito pwede ka naman hatiran ng pagkain. Pero yung nga lang, hindi mo rin makikita yung pamilya mo, yung maghahatid, kasi iaabot lang sa may
bantay sa ilalim. Kaya kayong mga nasa bahay, mas swerte pa nga kayo kasi nakakasama niyo yung pamilya niyo kahit naka-lockdown. Okay lang kaysa maka-quarantine ka ng 14 days gaya nito. Sarili mo na lang yung kakausapin mo dito. Sinishare ko lang yung ano ko dito, buhay dito sa quarantine facilities. Dito pala tayo sa Clark, Pampanga. Tapos isa pa dito na mahirap, hindi naman libre yung pagkain. Yung pagkain dito, order ka sa canteen, tapos ititax lang sa'yo yung mga menu nila, tapos titax mo na lang yung gusto mong bilhin, yung gusto mong orderin. Tapos yung ginagandahan lang din, kahit wala kang pocket money dala, wala kang pera dito, pwede naman nilang ilista yun paglabas mo. Pag natapos na yung quarantine mo, ito mo pwedeng bayaran. Tsaka yung pagkain dito mga kabisyo, okay lang din. Kasi ang pagkakalam ko, Kapampangan yung luluto nito eh. Tsaka bayari ng kantin. Alam nyo naman yung Kapampangan, sarap magluto yan. Tapos nakakatakot lang dito kapag gabi, dahil nga matagal na tong building na to mga kabisyo. Third floor to, third floor. Tapos kung nagre-research kayo ng mga nakakatakot na lugar dito sa Pilipinas, alam niyo yung abandoned hospital ng Clark, Pampanga. Yun yung mga iidaran ng building na to. Panahon pa kasi ng mga Amerikano to eh. Kung gaano katagal yung abandoned hospital na sinasabi, ganun din katagal yung mga building na to. Kaya nakakatakot kasi panahon pa ng mga Amerikano. Kaya sabi nung nag-duty doon sa ilalim, babantay, kapag bandang ating gabi, may mga nararamdaman silang palakad-lakad sa taas kahit wala naman tao, kahit wala naman naka-check-in dito. Kasi ano to mga kabisyo, hotel to, kaso nga lang private lang, hindi siya pinapagamit kung kani-kanino lang, sa mga ano lang to, empleyado. Hindi ko nasasabihin kung anong kumpanya yung nagmamayari nito mga kabisyo, confidential kasi, kaya pasensya na. So papakita ko na lang sa inyo yung ano, ituturo ko na lang kayo sa nasabi mong building. Dito na lang sa kwarto ko kasi hindi naman tayo pwede lumabas, bawal na. Para makita nyo kung paano nakakatakot yung sinasabi ko. So yan mga kabisyo, tatlong CR, sa gitna siya pero dalawang comfort room. Buti nga naka-aircon naman dito eh. Yan kaluwag. Isa pa nakakatakot dito itong mga ano na to eh, mga aparador na to eh. Itong mga aparador, tingnan natin laman sa loob mga kabisyo. Ayaw ko yung mga ganito, nakakatakot yung mga ganito kalalaki, ang dami pa naman. Yan. Wala naman laman eh. Wala lang. Pagbukas mo ng ganyan, pagbukas mo ng ganyan, biglang may nakita kang nakaupo. Yan. Nakakatakot yung mga ganyan. Ang ganda niya, no? Tapos yung mga double deck nila, mga higaan, 5 double deck yan. Kahit 10 katao kasya dito eh.
Sobrang dami. Nga lang, nag-iisa lang ako dito. Kasi bawal magsama-sama yung mga naka-quarantine. Kalat to. Hindi na ako kakalat sa bahay mga kabisyo. Shower room. Wow! Hindi naman sa comfort room. Okay naman. Yung mga ilaw naman yan. Dumi. Wala pang naglilinis. Pati yung mga naglilinis natatakot yata pumasok dito. Basurahan. Papakita ko sa inyo yung sa labas mga kabisyo. Dito lang tayo sa bungad. Tingnan mo yung oras, tanghaling tapat, pero napakadilim sa labas. Ayan. Hindi sila nagbubukas ng ilaw dito. Hanggang doon. Ang dilim. Tanghaling tapat pero ganyan kadilim dito sa hallway. Hindi naman ako takot sa dilim eh. Lalo na kapag natutulog, papatay talaga ako ng ilaw. Kaso pagdating dito sa building na to, hindi ako nagpapatay ng ilaw mga kabisyo. Dahil iba yung pakiramdam ko kapag natutulog ako dito. Ito naman sa labas. Napakaganda sa labas. Sa labas kasi ang kabisyo, ano yan, golf course. Golf course sa labas yan. Yan, kaya pag may nakita akong multo rito, dito na lang ako daraan, no? Talon na ako sa ground floor. So yun lang mga kabisyo, no? Sinira ko lang sa inyo yung kalagayan ko dito. Kaya ganun talaga kahirap kapag na-quarantine ka. Yung mga nalalakdan dyan sa bahay, maswerte pa nga kayo eh. Kasi nakakasama niyo pa yung pamilya niyo. Hindi kaya yung quarantine ka na katulad nito. Napakahirap talaga. Tapos hindi mo pa alam kung positibo ka nga sa COVID katapos ng 14 days. Pero ako sa palagay ko hindi naman eh. Wala naman ako nararamdaman iba. So yun lang mga kabisyo, no? Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko hanggang ngayon na sumusuporta. Sana patuloy kayong sumuporta sa akin mga kabisyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga kabisyo. And hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. So yun lang mga kabisyo. Peace.